Muling sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng militar at MNLF Misuari faction sa Zamboanga City kanina at isang sundalong namatay. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Ian. Yes, Mark, panibagong bakbakan nga nangyayari dito sa Zamboanga City kung saan isang sundalo ang napatay ng paksyon ng MNLF. At ayon nga sa source ng GMA News na dali umano ng nasabing sundalo ng isang MNLF sniper. Kinumpirma ang pagkamatay ng nasabing sundalo ni AFP POW Chief Lieutenant Colonel Demi Zagala. Kaya naman, Mark, mula sa siya may umakyat na sa 10 ang nasawing sundalo dito sa Zamboanga City at nasa mahigit 100 sundalo naman ang nasugatan sa kanilang kampanya dito sa Zamboanga City. Kanina umaga rin, ibinalita sa GMA News ni ARM Governor Mujib Hataman na 15 MNLF members na mula sa Basilan ang sumuko. Kasalukuyan nga silang dinala na sa isang secure na lugar upang ma-interrogate. Ilang sundalo naman ang masayang nagpakuha ng litrato sa gitna ito ng mga balita na sumusuko na ang nalalabing miyembro ng paksyon ng MNLF. Naka-thumbs up pa ang mga sundalo nang magpakuha nga sila ng larawan. Samantala, Mark, kanina ay sumiklab din ang sunog sa dalawang barangay, partikular dito sa Santa Barbara at yung sa Rio Hondo kung saan nga mas malaki yung sunog doon. Hanggang sa ngayon nga ay naririnig pa rin natin ang pagdaan ng ilang pamatay sunog dahil nga sa malaking sunog na nagaganap doon. Samantala, Mark, sa pinaka-latest statistics na inilabas nga ng AFP, ang sa panig ng MNLF ay lumalabas na 86 na ang napatay, 72 ang naaresto habang 39 ang sumuko, 50 naman ang mga armas na na-recover mula sa kanila. Habang sa mga sibilyan ay 172 ang na-rescue, 8 ang napatay at 67 ang sugatan, Mark. Ian, dun sa huling briefing, official briefing ng gobyerno kahapon sa pangunguna ni Secretary Marojas sa security situation, sinasabi niyang around 70, di ba? Yung tansya nila, yung MNLF na nananatili pa. Yung ba nagbago pa, nabawasan? May nag-surrender ba simula kahapon ng hapon hanggang sa maghapon na ito? Mark, yung pinaka-latest nga na yung pag-surrender nitong 15, kaninang umaga na ang pagkakaalam natin ay nag-binroker ito, no? Nung mga tauhan, nung ARMM. At Mark, kung sinasabi kahapon na nasa 70 pa sila, ang binabanggit sa atin ni Colonel Demi Zagala, nasa 30 to 40 na lamang umano yung core group nung grupo nitong si Ustad Sabir Malik ng MNLF. Yun daw yung core group na yan ang patuloy na nanatili nga sa iba't ibang mga area dito sa Zamboanga City. Sila nga yung mga nakakasagupa ngayon ng tropa ng pamahalaan at kabilang nga, Mark, dun sa kanilang mga kasama pa sa ngayon sa core group na yan na nagpapahirap sa kampanyang ito para matapos na ay yung ilan sa mga snipers, dahil itong mga snipers na to may capability na makapatay kahit sa malayuan, Mark. Oo. Tsaka Ian, kamusta yung mahigit 100,000 nasa evacuation center? Wala pang nakakabalik sa kanilang mga tahanan at kamusta yung kalagayan nila sa mga evacuation center? Mark, sa ngayon, like dito sa Lustre Street, bagamat yan napasok na ng militar yung KGK building, yung sinasabing stronghold ng MNLF, ay nabawi na ng pamahalaan, pero hanggang sa ngayon nga hindi pwedeng bumalik ang mga residente sapagkat may mangilan-ngilan pa rin na like I said kanina na 30 to 40 pa rin ito, so armed sila, may mga malalakas silang dala na kalibre ng mga baril, so hindi pa rin talaga pwede. Pagdating naman doon sa mga evacuation center, we understand na ang ayuda ng pamahalaan ay nandyan ang DSWD sa panguna ni Secretary Dinky Soliman, ang Crisis Management Committee sa panguna ng mayor ng Zamboanga na si Mayor Ben Climaco ay nagpo-provide talaga ng pagkain. Pero Mark, alam mo, maraming tumatawag sa ating mga residente, nagreklamo sila sapagkat yung distribution, yung proseso ng distribution na nagkakaroon ng gulo, dahil nga napakarami kasi nila, last week nasa 30,000 hanggang 50,000 lamang sila, pero nitong weekend hanggang sa araw na ito pumalo na nga sa mahigit 100,000. So napakaraming tao, parang kung kailangan siguro na magkaroon pa ng karagdagang mga volunteer itong DSWD para magkaroon ng mas maayos na distribution at maaaring magkaroon siguro ng sistema, Mark, na
kailangan siguro mayroong mga leader sa bawat cluster para sa kanila na lang, sila na lamang yung pumipila at sila naman magkakaroon ng maliit na distribution doon na sa area nila. Hindi na yung lahat ay pipila doon sa isang area. Kaya nagkakaroon ng gulo sa pila, nagkakaroon maraming naiinis at yung iba nga, pang-almusal pero magtatanghalian na, hindi pa rin nila nakukuha yung kanilang kakainin dahil nga sa napakahaba ng pila pagdating nga doon sa evacuation center. Pero alam natin, nag-iisip ang Crisis Management Committee at ang DSWD ng mga kaparaanan para nga masolusyonan nila kung paano nga ba may sasaayos ito. At umaasa rin ng lahat, Mark, na matapos na itong gulo para unti-unting makabalik ang ating mga kababayan at pumunti na yung tao sa evacuation center at magbalik na sa normal yung nangyayari dito. At kasabay niyan, Mark, kanina nga ay inuksan na yung Zamboanga City Airport matapos nga yung higit sa linggo, halos 10 araw na yan na hindi na nakakapag-operate. Kaya naman na malaking bagay ito para sa Zamboanga City, Mark. Iyan, kakamustahin ko nga yun yung pagbubukas ng Zamboanga Airport. Kamusta yung paglapag ng mga unang batch ng mga kababayan natin sa Zamboanga at yung mga lumipad naman papunta ng Maynila? Kasi simula bukas hanggang linggo meron na mga flight scheduled na dalawa kada airline. So, you think okay na ba? Okay ba ang seguridad sa Zamboanga Airport na ipinatutupad? Oo, Mark, alam mo talagang napakahigpit ng seguridad. Kaya nga, pag ginagawa nila, talagang bago ka makapasok doon, ina-advise nga mga magbabiyahe papuntang Maynila, lalo na yung mga galing sa Zamboanga, 3 hours before, punta na kayo doon sa airport dahil yung screening ng mga dala ninyo, mga bagahe, talagang maigting dahil ayaw naman ng pamahalaan na masingitan itong ating paliparan at yung ating mga aeroplano na bumabiyahe, yung mga commercial flight. At Mark, maidagdag lamang natin para sa kaalaman ng publiko na kung ang pinapayagan nga lamang nila yung tinatawag na hand carry at sinasabi nga may limit yung kung meron ka man dalang bagay hanggang 10 kilo lamang yung ibinalita rin ng ating mga kasama, gagaya ni na Ivan Mayrina at na Haji Rieta, ay ganun lamang daw kalita dahil nga isa rin yan sa paraan ng mga airline company para nga sa karagdagang seguridad sa kanilang mga flight. At ang understanding naman natin, Mark, nagbago ng flight path itong mga aeroplano, hindi yung the usual na pinaglalandingan nila tsaka pinag-take offan. Kumbaga, ibang direksyon, parang palayo ito doon sa mga areas na medyo may kaguluhan pa rin hanggang sa ngayon sapagkat kanina nga, nung habang habang naglalanding o nag-take off yung ilan sa mga flights, nakita rin nila yung dalawang malalaking sunog sa Santa Barbara at Santa Catalina at maaring naririnig din doon hanggang sa airport yung malalakas nga ng mga pagsabog at putukan. Pero sinabi naman Mark ng CAAP na may clearance na itong Zamboanga City International Airport na mag-operate. So ina-assume natin talagang maayos na ito. Pero Mark, ang napapansin natin bagamat may mga flight na sinabi mo dalawa lamang yan pero pinag-aaralan ng pamunuan ng paliparan na gayon din kasama syempre yung mga airline company, yung mga carrier na yan kung pwede na sila magdagdag ng flight. Kaya itong mga flight kanina hanggang bukas ay tatansyahin na nila kung pwede na ba sapagkat Mark, marami talaga ang gustong bumalik na dito sa Zamboanga City. May mga nakasabay pa tayo kami rin na-stranded kami sa airport nung nakaraang linggo ng isang araw pero may mga nakasabay pa pala kami doon na nakadalawang linggo sila doon sa airport. Hindi sila nakabalik na Zamboanga City at dito rin naman sa Zamboanga maraming nais na rin umalis dahil may mga negosyo sila, may mga appointments silang pupuntahan sa Maynila, may bibisitahin sila, hindi pa rin nila magawa, Mark. Okay, maraming salamat sa update. Ian Cruz, nag-uulat po yan mula sa Zamboanga City.